Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord, for this wonderful day, and thank you Lord for giving us the strength to go to school. And please Lord, for this Bible teaching this afternoon, please give strength for our teacher to let us the lesson in a meaningful manner. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang buhay, class! Magandang buhay, ma'am! Bago kayo umupo, maaari bang pulutin niyo ang mga salat sa ilalim ng inyong upuan at gano'n na rin ay pakihanay ng mabuti ang inyong mga usapan. At maaari na kayong maupo, maraming salamat. Upang mas maging matiwasay ang ating aralin sa umagang ito ay naghanda ako ng mga pamantayan. Anong salita kaya ang nabuulan sa ating pamantayan? Nais! Nais! Ito ay nagmula sa aking pangalan. Sa Tagalog ay nais. Nais ang ginawa kong pamantayan para sa tuwing makikita ninyo ako ay maaalala ninyo ang ating pamantayan. Maaari bang pakibasa natin? Need is great. Panatilihin ang kaayusan at kalinisan sa loob ng silid-aralan at pangatalaan. Akit energetic. Maging aktibo sa pagkilako sa mga gawain at maging alisto sa pakikinig sa klase. Ignite without ceasing. Ipakita ang interes at alam na matuto sa bawat araw sa loob at labasnan ng paaralan. Sincerity and courtesy. Ugaliin ang pagiging tapat at totoo sa bawat isa, lalong higit sa sarili. Ipakita lagi ang mana sa kapwa, maging ito o maganda. Maraming salamat. Ipinapangako niyo bang pananatilihin natin at susundin ang ating pamantayan sa klase? Maraming salamat po sa noon. At para sa ating pagtatala ng liban, maaari bang tawagin ko ang mga group leader para sabihin sa akin kung sino ang lumiban? Kayla? Alan? Jeremy? At para sa pangkat ni Aristotle, sino ang lumiban sa inyong grupo? Ma'am, si Lorna po, si Mary Ann at Kate. Okay, maraming salamat. Para naman sa pangkat ni Copernicus, sino ang lumiban sa inyong grupo? Ma'am, si Angeline, si Elisa. Okay, maraming salamat. Para naman sa mga mag-aaral ni Kepler, sino ang lumiban sa inyong grupo? Ma'am, si Alvin, Rachel, at May Leslie. Okay, maraming salamat. Para naman sa pangkat ni Galileo, Ma'am, si Vince at Allen po. okay, maraming salamat po. Meron po nakakaalam sa inyo kung bakit sila lumiban sa araw na ito? Wala po! Kung ganyan mangyari ba, pag gawin ninyo sa kanya-kanyang bahay ay paki-message nyo sila or paki-contact at tanongin kung bakit sila lumiban sa araw na ito. At pakisabi na rin na huwag kakalimutan ng ating excuse leave para makahabol sila sa mga aktibidad na ating gagawin. Malinaw ba, class? Yes, ma'am! Pag sinabi kong malinaw ba, class, or kapag nagtanong kong handa na ba kayo, ang sasabihin nyo, gets na gets na gets. Okay ba yung class? Malinaw ba? Yes, nuggets! Sorry, ma'am. Para sa ating unang gawain, pinamagatan ito ang name to hit. Basahin na natin ang panuto. Pagsama-samahin ang mga larawan at ideya nito upang makabuo ng mga salita. Okay, maraming salamat, class. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng tag-iisang whiteboard at whiteboard marker. Bawal grupo. Para sa team ng student, para sa mga mag-aaral ng Galileo, para naman sa mga mag-aaral ng Kepler, at para sa mag-aaral ng Copernicus. Lahat na ba ay mayroong whiteboard at whiteboard marker? Yes, ma'am! Maaari bang subukan natin ito kung sumusulat ang ating mga marker?
Nagsusulat, ma'am. Nagsusulat po ba ang lahat? Yes, ma'am. Okay, ngayon handa na ba kayo? Yes! Yes, nuggets, nuggets. Ay, parang hindi pa handa. Handa na ba kayo? Yes, nuggets, nuggets. Sige, magpatuloy tayo para sa ating unang equation. Handa na ba? Yes, nuggets, nuggets. Okay, paunahang magtaas ng whiteboard marker. At ang bawat grupo na makakuha ng tamang sagot ay magkakaroon ng 5 puntos. Malinaw ba? Yes, Para sa ating unang equation, 1, 2, 3, go! ma'am. Alamin natin ang taas ng telephone, telepono, telephone. Okay. Ang tamang sagot ay telepono. Ikaw ba sinunan natin ang telephone? Mark, pareho sila ba sila? Okay, majority wins. I-consider po natin ang lahat ng grupo. Ang lahat ng grupo ay makakakuha ng 5 para sa ating pangalawang equation. Handa na ba kayo? Yes, Yes, ma'am. Yes, nuggets. 1, 2, 3, taas! Okay? Okay. Okay, pakitaas po. Telegramo. Ang pangkat ni Galileo at pangkat ni Copernicus ay mayroong 5 puntos. Yes, talo sila. Okay, para sa ating pangatlong equation. Ayan ang tama. 1, 2, 3, 4, 5. Ma'am, masyadong mabilis ka. Okay. Ay, na. Aeroplano. Okay, lahat kayo nung husay kayo ay mayroong 5 puntos. Para sa ating pang-apat, one, two, three, and go! Anong globo? Tignan natin kung tama ang kasagutan. Globo! Kayong lahat ay nakakuha ng 5 puntos. Okay, para sa susunod, one, two, three, and go. Taas na. Okay? Kayong lahat ulit ay makakakuha ng tag 5 puntos. QR ko yung sagot nila. Para sa panghuli, go! Taas na! One, two, three, go! Astrolabe. Kayong lahat ay makakakuha muli na tag-5 puntos. Kayo ay mahusay. Ngayon, ano sa tingin niyo ang pag-aaralan natin sa umagang ito? May ideya ba kayo? Yes?
tungkol sa scientificong ideya sa space at ating solar system. Tama. Sino pa? Ma'am, tungkol po sa scientific revolution. Scientific revolution, tugpa. Kung gayon ay alamin natin muna ang ating mga layunin sa araw na ito. Maaari bang pakibasa? Konsepto at ideolohiya mismo sa revolusyon scientifico na ipapaliwanag Ang mga konsepto ng revolusyon scientifico at ang mga pangunahing pangyayari na kaugnay nito na tatalakay ang mga taong naging tagapagturo at nagsulong ng bagong ideyang scientifico. Okay. Inaasahan ba natin na matututunan natin ang mga layunin nito sa pagtatapos ng aralin? Yes! Kung gayon ay, sino ang gustong mamula kung ano ang salitang matututunan natin sa mga letrang ito? Yes, Alan? Ma'am, scientific po ba? Kung tama si Alan. Tama, scientific. Ano ang pumapasok sa isipan ninyo kapag narinig ninyo ang scientific? Mga siyensya at mga invention. Okay, very good. Scientific means any aspect of humans that involve science. Yeah. Yes, Romanin. Ang teknolohiya. Teknolohiya, tama. Nagtataas ka ba ng kamay ng Fred? Okay, ano ang gusto mong sabihin sa word na scientific and systematic? Okay. Dagdag kaalaman lamang, ang science ay nagmula sa Latin word na siyensya na nangangahulugang kaalaman. Ma'am! Okay, Jeremy. Revolution. Tignan natin kung tungkol ang iyong kasagutan. Revolution, tama. Ano naman ang pumapasok sa isip ninyo kapag narinig ang revolution? Yes, Cassandra. Pagbabago, mahusay. Yes, Rachel. Reforma, tama. Ang ideyang bigla na lang lumalabas. Okay, mahusay. Ngayon, malinaw na sa atin ang ating tatalakayin sa umagang ito ay revolusyong scientifico or scientific revolution. Maaari bang basahin natin kung ano ang scientific revolution? Ito ay tumutukoy sa panahon kung saan nagkaroon ng malawakang pagbabago sa pag-iisip at paniniwala ng mga tao na nagsimula sa kalalitaan ng ipag-isip at sa 17th siglo. May ideya ba kayo kung saan bansa naganap ang scientific revolution? I think it's Europe and in England. Okay, mahusay. Ito ay nangyari sa Europa. Sa inyong palagay, saan kaya nakabase ang paniniwala ng mga tao sa Europa noong unang panahon? Ma'am, tungkol po sa religion. Okay, ito ay nakabase sa relihiyon dahil ang dominanteng mga tao sa panahong iyon ay ang mga Simbahan Katoliko. simbahang Katoliko. Ano ang napapansin nyo sa larawan? Yes, please. Ma'am, solar system. Ma'am! Solar Ma'am! system. Yes, Jeremy. Ma'am, parang pinapakita dito yung unang ideya ng solar system natin kung saan ang ating mundo ang gitna ng solar system. Basahin muna natin kung ano ang teorya ng Jeremy. Ang teorya ng geocentric ay isang konsepto sa astronomiya na nagmumula sa paniniwala na ang mundo ang sentro ng universo at ang lahat ng planeta kasama na ang araw ay kilos sa paligid nito. Ito ang kaunahing modelo ng kalawakan noong sinaunang panahon at ito'y ang opisyal na doktrina ng simbahang Katoliko noong panahon medieval. Okay, may ideya ba kayo kung sino ang tao sa likod ng ideya ito? Meron pa bang ibang kasagutan? Tama si Aristotle. Bago pa man ipinaglaban ni Aristotle ang teorya nito ay merong naunang tao ang nagbigay or nagpakilala ng ideya nito. Siya si Claudius Ptolemy. Kilala niyo ba siya? No, ma'am. Ang teorya nito ay mula sa kanyang obserbasyon at sinasabing katubang niya rin ang
Sinundan naman at sinuportahan ni Aristotle ang teoryang ito. Okay. Sa pagpapatuloy ng pag-oobserba ni Aristotle ay nakita niya or na-discover niya ang tinatawag nating ether. Ano nga ba ang ether class? Pakibasa? Ito ay mga puro at espiritual na mga elementong bumubuo sa kalangitan. Okay. At ayon pa sa kanya, ang daigdig daw ay mula sa ay binubuo ng apat na elemento. Ano ang mga elementong ito? Hangin, tubig, apoy, lupa. I object. Ngayon naman ay isa-isahin natin ang mga ideya ng teoryang geocentric. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang teoryang geocentric? Sino ang maaari mong paliwanag? Yes, Jeremy? Ma'am, parang ayon sa mga slides kanina, parang pinapakita dito na ang sentro ng universe ay ang ating mundo. At parang yung paniniwala nito is binubuo lang tayo ng apat na elemento, yung hangin, tubig, apoy, at lupa. May point siya ma'am, pero hindi siya ganun ka-deep to penetrate our mind. Okay, Ma'am Desai, maraming salamat sa iyong kasagutan. Okay, para sa ating pangalawang larawan, ano ang napapansin mo sa larawan? Saan? Alan? Ang araw, o mas kilalang na sun, ang umiikot ng buong solar system. Okay. Mahusay ang pag-oobserba. Ipinapakita sa larawang ito na ang sun or ang araw ang sentro ng ating larawan. Naniniwala ba kayo dito? Yes! Okay. Ngayon alamin natin kung sino nga ba ang nagtaguyod at nagsulong ng ideyang ito. Pakibasa mo na ibig sabihin ng teoryang heliocentric. Ang teoryang heliocentric o heliocentrismo ay isang konsepto sa astronomiya na nagpapahayag na ang araw ang sentro ng solar system at ang mga planeta kasama na ang mundo ay umiikot sa paligid nito. Okay. Ngayon may idea ba kayo kung sino ang tao sa likod ng ideyang ito? Ang si Nicholas Copernicus, no? Nicholas Copernicus, tignan natin kung tama ang kanyang kasagutan. Siya si Nicholas Copernicus. Sa kanya nagmula ang teorya na ang araw ang sentro ng solar system. At kung makikita niyo dito, ano ba ang mahihinuha natin sa mga litrato? Ang bilog ang mundo at ang isa naman ay lang. Aling maglaas na kamay kung gustong sumagot. Ma'am, Okay, Reggie. ma'am, yung mundo ay sphere. Tapos dun sa isa ma'am is hindi. So, mas nakakayon siya dun sa, mas masakayon siya dun sa sphere ng Earth kaysa sa Mars. Dahil sa kanyang patuloy na obserbasyon mula sa araw daw ang sentro ng ating solar system ay nakita niya rin na ang mundo natin ay isang sphere, bilog at hindi flat. Sa kanyang pagpapatuloy ay naisulat na ang order revolution of the heavenly spheres. Tungkol saan nga ba ang aklang ito? Maaari ba natin basahin? Pinapalala ang heliocentric theory na nagsasaad na ang araw ang sentro ng universo at ang mga planeta kasama ang daigdig ay umiikot dito. Dahil sa aklat na ito, mas patuloy na napagtitibay ang teorya ni Nicholas Copernicus. Pakibasa. Gumamit si Copernicus ng iba't ibang obserbasyon at mathematical models upang suportahan ang kanyang teorya at pinuna ang geocentric model ni Ptolemy na siyang dominanteng teorya noong panahon niya. Sa kalawa naman, sino kaya ang nasa larawan? Siya si Tycho Brahe. Katuwang siya ni Nicholas Copernicus para isaguyod ang teoryang heliocentrico. Sa kanyang pagpapatuloy sa pag-oobserba ay nadiscover niya ang Cartesia constellation. Kilalanin pa natin ang mga tao sa ideang ito.
Sino siya? Si Johannes Kepler. Ano kaya ang naging ambag ni Johannes Kepler sa teoryang Kelvin? Ang elliptical orbit ay isang uri ng pag-ikot ng isang celestial body tulad ng planeta, buwan o satellite sa paligid ng isang mas malaking celestial body tulad ng isang bituin o planeta kung saan ang landas ng pag-ikot ay hugis ellipse imbes na perpektong bilog, tinawag niya itong ellipse. Okay, na-invento niya noon ang elliptical orbit or tinawag niya. Okay, kasama rin sa kanyang pag-obserba ay nakita niya ang tatlong batas ng planetary motion. Basahin natin ang unang batas. Ang mga planeta ay umiikot sa araw na elliptical na mga orbit na may araw sa isa sa mga focus. Ikalawang batas. Ang isang linya mula sa isang planeta patungo sa araw ay nagwawalis ng pantay ng mga areas at pantay ng mga oras. Ikatlong batas. Ang palisukat ng period ng orbit ng isang planeta ay proportional sa tiyog ng centimeter axis ng orbit nito. Okay, ayan na ang mga tatlong batas na na-discover ni Johannes Kepler. Ngayon naman, kilala niyo ba si Galileo Galilei? Yes! Maaari ba kayong magbigay ng description or pagkakakilalan kay Galileo Galilei? Ako ng nakikita. May punto? Kaya, maaari mo bang dagdagan ang kasagutan ng kulay? Ang ginamit ko po yung telescope na yun observe yun. Parang may gusto kong sabihin si Aaron. Ako ang may akda ng libro na pinapakatatas na Hermes. Okay, mahusay. Mukhang kilala niya si Galileo Galilei. Ngayon ay mag-aralan pa natin at alamin kung ano ang naging contribution niya sa revolusyong scientifico. Tama. Noong 1609 ay binigyan niya ng makabagong disenyo ang teleskopyo at ginamit niya ito upang patuloy na pag-aralan ng ating kalawakan. Sa kanyang pag-oobserba, ay naisulat niya nga ang Starry Messenger o Husay Tama Sharon. Tungkol saan nga ba ang Starry Messenger? Meron ba kayong ideya kung tungkol saan ito? Bakit? Sino po? Yes, Alan? Ma'am, tayo po ma'am. Ma'am, dito niya po sinuportahan yung ideya ni Nicholas Copernicus na ang mundo ay hindi initikutan ng mga planeta kundi ang mga araw. Okay, mahusay. Meron ba bang ibang kasagutan? Wala na. Kung kaya may patuloy natin kilalanin si Galileo. Sa kanyang pag-oobserba, sa unang larawan, nakikita dito na ang buwan, ipinakita sa kanyang akda na ang buwan ay hindi makinis. Kung hindi ito ay may dambak at bakong surface. At sa kanyang pag-oobserba ay nakilala rin ang Jupiter's Galilean moon. Maaari bang basahin natin kung ano ang mga Jupiter's Galilean moons mo? Kain na baby, Io, Alisio, Europa. Okay? Sa kanyang pagpapatuloy ay naisulat na rin ang Dialogue Concerning the Two Chief World Systems noong 1630. Sino ang makapagbibigay ng kanyang ideya tungkol sa librong ito? Ang librong ito ay tungkol sa kanyang sinulat. Noong panahon ito ay nagsisimula na siyang sitahin or reklamo ng simbahan. Bakit kaya sa tingin ninyo? Bakit ninyo? Si Mama nagpunod ng naniniwala sa teorya ni there is the center of the universe at ang teorya na sinuportahan ni Galileo Galilei ay magkaiba po. Kung saan ang sentro ng universe. Okay, mahusay? Sa librong ito ay sinabi niya or sinulat niya na ang dalawang teorya, kaya sinabing dialogue concerning the two chief world systems. Kung ito yung tinatawag natin na neutral na akda ni Galileo Galilei para siya ay makatakas or para hindi na siya ipatawag or
simbahang Katoliko. Pero hindi ganap din po ang pagsulat ni Galileo dahil nagpatuloy pa rin siya sa pagsulat at nakalikha ng iba't ibang aklat tungkol sa mga aral ni Copernicus sa kanyang pagpapatuloy. Siya ay, ano kaya kung sa tingin niyo ang nangyari sa kanya? Sinun... Siya ay, Wait. Yan. siya ay tinulong, Tinulo. yes po, tapos po, nung namatay siya, bago lang po may publish yung kanya. Okay, mahusay. Sino pa? Sino pa may ideya? Jeremy? Ma'am, dahil dun sa mga ideyang kanyang inilalabas sa publiko, gaya ng yun nga, na ang sentro ng universe ay ang ating, ang sun, itinawas ka rin siya, tapos celestial siya, hanggang sa siya ay namatay. Okay, mahusay. Sa larawang ito ay tinatawag natin Inquisition, kung saan itinatawag si Galileo Galilei upang manumpa na ang kanyang mga sinulat, ang kanyang mga akda ay walang katotohanan at ang mga akda ni Copernicus or ang ideya ni Copernicus ay hindi totoo. Dahil dito, pagyari nga itong Inquisition na to ay nahawasaran siya at namatay siya. Pero pagkalipas ng maraming taon ay doon lamang itinanggap ng simbahan na totoo ang mga ideya ni Copernicus at ni Galileo. May natutunan ba kayo sa araw na ito, class? Yes, ma'am! Sino ang maaaring magbahagi ng kanyang mga natutunan sa araw na ito? Say, Romeline. Ang natutunan ko pa sa araw na ito ang tungkol sa dalawang teorya na nagpupas sa ibang kapungan ng evolution conjunction. Ang geoscientific. Geoscientific theory na kung saan naniniwala tayo na ang mundo, ang earth, ang sentral ng universe. Tapos ang scientific theory naman na kung saan inisulat ni Nicolas Copernicus sa Silverton Galileo Galilei, ang sun, ang sentro ng universe at kung saan na kaninabi na pag-question kay Galileo Galilei dahil sa kanyang mga baliw. Okay, mga busay, maraming salamat. Meron pa bang ibang gustong magbahagi? Yes, Alan? Ma'am, napag-aralan ko ma'am na according sa history natin, hindi pa naging madali ang pagtanggap po natin sa scientifico. Tulad na lang po lamang sa nangyari kay Galileo na kung saan na-aresto po siya at nakawalang pisa yung mga kanyang mga pinagsulat hanggang namatay siya. At ngayon, na napag-alaman ko ma'am na dapat hindi natin i-take for granted yung mga pundasyon na pinatayo na ng ating mga ancestors. Okay, maraming salamat sa iyong kasagutan. Meron pa bang gusto? Okay, Romeline, may gusto ka pang idagdag sa iyo? Malaki ang naging bahagi ng religion yung sa pagpili sa pag-respond ng scientific conclusion dahil may kapangyarihan silang pipili ng kung ito ay humahanda sa pagkaiba sa kanilang Hindi tama. Mapapansin natin na noong unang panahon or panahon ng medieval, ang mga tao ay masyado silang resistant sa pagbabago. Ang ating aktibidad ay pinamagatan ng Scientist Bible. Maaaring basahin natin ang kanto. Ngunit ang Bible card ng mga sumusunod na personalidad na nakilala noong panahon ng revolusyong siyentipiko. Isakatuparan ito sa pamamagitan ng pangkatang gawain. Gawin ito sa loob lamang ng 5 minuto. Okay, naiintindihan ba ang inyong gagawin? Yes, ma'am! Bibigyan ko kayo na inyong template na pagsusulat. Sino Bernie?
impormasyon sa puntos. Kompleto ang magandang datos na ilagay, 8 na puntos may kaunting kakulangan sa datos na ilagay, 4 na puntos naman marami ang kakulangan sa datos na ilagay. Para naman sa kalinawan ng pag-uulat, 10 sa malinaw at maayos na may ulat ang mga datos, 8 puntos naman kapag may mga parte hindi naunawaan sa pag-uulat ng datos, at 4 na puntos naman kapag hindi malinaw ang may ulat ng mga datos. Pagkuha ng puntos ay pwede. Maraming salamat. Naintindihan na natin ang rules. Yes, ma'am. Kaya kayo magsimula sa inyong lugar. Meron na lamang kayong 2 minuto para tapusin ang inyong gawain. Tapos na ba ang lahat? Yes, Sino grupo ang hindi pa tapos? Tapos na ba ang lahat? yes, ma'am. Kung gano'n ay pumili kayo ng isang representative para i-report or iulat ang inyong mga ginawang violation. Sino ang mauna? Okay? Grupo ni Copernicus. So sa amin po napunta si Nicolas Copernicus na yung contribution niya. Una ay siya yung naglapalan ng kanyang theory na kung saan yung araw, kung discuss natin, yung araw ay siyang sentro na siyang pinag-iikutan ng buong solar system. At siya rin yung naging pundasyon na kung saan ni Galileo na ganyan ay napatunayan niya ang teorya nito. Okay, maraming salamat. Ang mga mag-aaral ni Copernicus. Tama ba ang kanyang mga sinabi? Yes, ma'am. Kung gano'n ay maayos namang naiulat ang kanilang report at kung gagawin ang mga datos na nailagay nila, sila ay makapakuha ng 10 puntos. Para sa susunod na grupo,
mga kontribusyon na Aristotle ay siya ang nagtatag ng sistematiko pag-aaral patungkol sa kalikasan tulad na lamang ng biology, physics, and meteorology. And si Aristotle din, siya yung sumuporta sa ideya ni Ptolemy na ang heliocentric model na ang Earth siya daw yung sentro ng solar system kung saan umiikot yung mga ibang planeta. And then, siya din yung nagpakilala ng ideyang ether kung saan ang mundo ay, ang daigdig ay binubuo ng apat na elemento which is yung tubig, earth, fire, water, and air. Okay, maraming salamat mga scholar ni Aristotle. Dahil kumpleto at malinaw, inyong naiulat ang mga datos ay makakatanggap kayo ng 10. Para sa susunod na pangkat, Mga anak kita ni So, ang napunta po sa amin ay si Galileo Galilei, na kung saan siya ang nag-enhance ang kanyang mga contribution ay siya ang nag-enhance ng teleskopyo na kung saan ginamit niya ito para makita ang universe. At dahil dito, nagkaroon siya ng mga findings na kung saan dito na sinuportahan ng heliocentric theory ni Copernicus na na-discuss naman na kanina ng ibang group. At nag-publish siya ng book na dialogue concerning the two world system. And then, sa kanya dinagmulang classical mechanics na kung saan inaral niya na ang mga bagay ay pare-pareho ang bilis na pagkakasama. okay, maraming salamat mga mag-aaral ni Aristotle. Dahil kumpleto at malinaw ang inyong pag-uulat ay makakatanggap din kayo ng 10. Para sa pangkat na maling Kepler, ready na ba kayo? Bale, ang naging contribution ko ni Johannes Kepler ay ang pinag-aralan niya ang orbit ng buwan at ang mga planeta kung kaya nakita niya ang irregularity ng orbit ng mga ito at tinawag niya itong ellipse. At narito naman ang tatlong batas ng planetary motion. Unang batas ay ang mga planeta ay umiikot sa araw sa elliptical ng mga orbit na may araw sa isa sa ulat. Ang pangalawang batas ay ang isang linya mula sa isang planeta patungo sa araw ay nagwawalis ng pantay ng mga area sa pantay ng mga oras. Ang ikatlong batas naman ay ang karisukat ng period ng orbit ng isang planeta ay proportional sa cube ng semi-major axis ng orbit. Panghuli ay ang paggamit ng matematika upang suportahan ng heliocentric theory. Ang mga batas ni Kepler ay nagbigay ng matematikal na suporta sa heliocentric model ni Copernicus at nagbigay daan sa karagdagang pag-ulat sa astronomy. Okay, maraming salamat mga mag-aaral ni Kepler. Dahil malinaw at kumpleto ang inyong pag-uulat, kayo ay makakatanggap ng 10. Ngayon naman, para mas patuloy na subati ang iyong nalalaman, meron bang makapagbibigay ng mga tao or mga scientists na sumuporta sa or nagtaguyod sa tinatawag natin geocentric model or teorya geocentric. Meron ba? Sino ang makapagbibigay ng mga tao sa likod ng ideyang teorya geocentric? Yes, Alan? Ma'am, si Aristotle po. Si Aristotle, meron pa bang iba? Ptolemy. Ptolemy, mahusay. Meron pa bang iba? Wala. Kung gayon, sino naman ang makapagbibigay ng mga tao na nagsulong ng teoryang heliocentric? Yes, Romany? Johannes Kepler? Yes, Cassandra? Tycho Brahe? Tama? Si Nicholas Copernicus. Kaya higit sa lahat ay si Copernicus. Para sa ating susunod na gawain ang aking revolution
Or maaaring pakibasa ang ating panunod. Gamit ang balang na kailangan ay sumulat kayo ng mga pagpapagong nais niyo na makamtan para sa inyong sarili. Bilang isang individual, personal, bilang kasapi ng pamilya, at bilang parte ng komunidad. Gawin lamang ito sa loob ng 5 minuto. Narito ang ating halaman. Bawat grupo ay pipili kayo ng nag-iisang miyembro na maaaring magsulat ng kanyang mga pagbabago natin. Maaaring ang grupo ng Galileo ay magpadala ng 2 representante at ang grupo ni Copernicus. Okay, sino na po ang inyong representative? Sa bahaging ito ay susulat natin kung ano ba yung mga pagbabagong nais natin gawin. Maaaring personal ito, maaaring bilang parte ng pamilya, or maaaring parte ng isang komunidad. Sa pangalawang column naman natin ay mga dahilan kung bakit natin gusto ang pagbabago ito. At sa tatlong column naman ay ilalagay natin dito ang mga pamamaraan na pwede natin magawa upang makamit ang mga pagbabago ito. Sino ang unang gusto mag-sulat? Uy, totoo. Totoo. Maaari nang magsulat ang Copernicus. Aristotle, pwede na kayong magsulat. Para sa mga pagbabago natin. Next, para sa Kepler. Isa pa sa pangkat na sino ang Pwede po pahirap yung yung mga dahilan? Maraming salamat. Narito na ang mga ipinalayong pagbabago. Para sa unang pagbabago na mula sa pangkat ng Galileo, maaari ko bang ipaliwanag ang mga pagbabago nito? Okay, Romelie, maaari ko bang ipaliwanag? Iwasan ko ang pagkakan na sa sunod na taon. Mamaya dito ka sa harap para marinig ka ng ayos. Ang pagkabagong nais ko po sa aking sarili ay
pagtanggap ng mga unconventional na mga ideya. Kasi kahit na ngayon, naman itong konsepto na ito, simula pa ng unang panahon nung si Galileo ay nagbibigay sila ng mga kapatukan na mga ideya, pero hindi na tinatanggap ng mga tao. Dahil nga sa tradisyonal na pag-iisip, o kaya yung karamihan ng iba ay nakatanggap na lang nila kasi nandito na yung kung anong gusto namin karamihan. Ang gusto natin, yung gusto pamamaraan para makamit na itong ay gawin natin progresibo ang edukasyon. Hindi naman natin iwasan po natin yung sobrang ito pala na mapag-aralan po natin na maging critical sa ating pag-isip. Okay, maraming salamat para sa panggalan ng Copernicus. Number 3, Pagsipag. Pangkat na ayos ay tayo pang-iwan. Ngayon kasi, parang katulad sa number 1, nagkakaroon kami. Kaya, ang gusto ng grupo namin na magbabago na mangyari sa amin ay ang maging kasipan. Hindi lang sa ngayon, pero sa susunod na taon or araw. And isa sa dahilan kung bakit gusto namin na magsipan ay para kumasa at ibalik ko lang ang araw. And ang pamamaraan ng araw namin gawin ay ang time management and productive. Pag-sipan kami para Okay. Para naman sa pang-apat, liberalization. Pangkat na Liberal. Liberalisasyon ay ang mga traditional values and care of yung magiging conservative kasi po sa isang instead of improving and siyempre, support system for various sectors na supportan pa natin studies and other improvements. maraming salamat, Captain. Para sa pangkuli, Matalino, pangkat ni Galileo, Ma'am, gusto ko magpapagawa sa akin ay sana maging mas matalino ako. Kasi ma'am, may mga bagay ako na hindi alam. At mga pamamaraan magbasa ng mga books, magbasa ng mga sites, mag-aral, gawin ko yung ginagawa. maraming salamat, pangkat ng Galileo. Sa ating naging aktibidad, sa Pilipino, ano ang kahalagahan ng pagbabago? Kahalagahan ng pagbabago mula ng unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Bakit nagiging mahalaga ang patuloy na pagbabago? Ma'am, dahil po sa ever-growing po na ating mga kailangan, kailangan po natin na pagpapalo upang hindi po tayo naiiwan sa ano yung alam lang po natin at para ma-level up po yung ang ating view sa politika. Okay, maraming salamat. Sino pa ang gustong magbahagi ng kanyang masasabi? Yes, Cassandra? Ang kahalagahan ng pagbabago ng politis. Nagkakaroon nga po tayo ng malawak na vocabulary. Kasi po, hindi tayo nag-stay lang sa kung ano alam natin. Bagkus pinalawak natin, gumawa tayo ng paraan. Gumawa tayo ng paraan para, para tanggapin or higayatin or makigayin na sa pagbabago. Maraming salamat sa iyong kasagutan. Para sa inyong pagtataya ay kumuha kayo ng isang malinis na papel at sagutan ang mga katanungan. Ako na